So, yun yung topic natin, free radical. So, before we talk about free radical, ano ang mga factors na nakaka-apekto sa ating katawan, sa ating kalusugan? Mahalaga ba sa inyo yung kalusugan ninyo? Yes. Mahalaga rin talaga. Talaga ba? Paano nyo pinapangalagaan yung kalusugan? How do you take care of your health? Diet. Okay, so we have diet. Yan, nangyayari. Kung hindi ayos yung diet ninyo, ganyan nangyayari sa inyo. Gusto nyo magiging ganyan? So, ano ang solution natin para maayos natin ang ating diet? Ano ang paraan natin para maayos natin ang diet? Marami nagsasabi sa inyo, kakain ng sakto, ng sapat, tama. Ano yung tama? Maraming hindi nakakaalam ano yung tamang pagkain. Totoo ba? Totoo ba? Yes. Okay. So, ang solution natin is the food pyramid. Dito sa food pyramid, dito nakalagay kung anong klaseng pagkain ang kakainin at ano yung amount ng pagkain na kakainin natin. So ito yung ating gabay to have the proper diet. Marami sa atin nakakaroon ng salitang proper diet pero hindi natin alam ano ang basihan. So I encourage you to go to your health center, pagkatalan niyo yung food pyramid na nandoon at yun yung magiging gabay natin sa eksaktong pagkain natin. Okay? Next, aside from diet, ano pa ang naging factor na nakaka-apekto sa ating kalusugan? Lifestyle. Pardon? Lifestyle. So, ito, sedentary lifestyle. Halos walang ginagawa. Ang ibig sabihin ng sedentary, lack of physical activity. Sino ba sa inyo naging ganyan? Yung pagdating sa opisina, uupo, harap sa computer, pag-uwi, kakain, tutulog. Meron pa ba kayong panahon para sa katawan ninyo? Ganyan ba kayo? Ha? So, paano nyo kanina? Tinatanong ko kanina kayo, kung mahalaga sa inyo yung kalusugan nyo, ang sagot nyo? Yes. And yet, ginagawa nyo ba ito? Hindi. So, paano nyo masasabi mahalaga sa inyo yung kalusugan nyo? So, anong solusyon natin pag sedentary ang lifestyle ninyo? So, ang solusyon natin, pag kanyan, sedentary ang inyong buhay, you need to have regular exercise. Na, pag sinabi natin exercise, hindi man ibig sabihin kailangan pumunta kayo sa gym. No? Maghanap na kayo ng gagawa ninyo sa bahay na pagpawisan kayo. Even walking is a very good form of exercise. So, you should be trying that. No? Now, the third factor that affects our health is environment. And here, with the environment, ang pinakamalaking pinsala na nagbibigay sa atin ng pinsala is, of course, the free radical. Okay? Now, ano ba ang free radical? Sino ba sa inyo nakakaintindi ng salitang free radical? Naririnig niyo ba yung salitang free radical? Yes! Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng free radical? Yes! Yun. Yun yung totoong sagot. So, we will be discussing free radical ngayong araw na ito. Okay? Ano ba ang free radical? So, dito sa free radical, pag-uusapan natin muna ang atom or molecule. Okay? Konting chemistry lang ito. Hindi kayo mag-nosebleed dito. Okay lang? So, basic lang ito. So, when you look at an atom, makikita nyo, meron tayong nucleus and we have the electrons na nag-o-orbit. Alala niyo pa ba yun? Yes. Akala ko, absent kayo nung panahon na yun eh. So, meron tayong electrons na nag-o-orbit. So, you will notice that the electrons go in pair. Magkapares palagi yan. So, when it goes in pair, this is a very stable form of an atom or a molecule. So, very stable siya. So, hindi siya nagre-react basta-basta. Now, a free radical is formed when one of the electrons is knocked off. Natanggal ang isang electron, naging unpaired electron siya. So, it becomes very unstable and highly reactive. Do you understand ang ibig sabihin ng highly reactive? Ibig sabihin, pag tumama siya sa skin mo, magre-react agad sa skin. Pag tumama sa buhok, magre-react agad sa buhok. It has to react in order for it to
to become stable. So, naiintindihan niyo ba? Do you get my point? Yes. Dahil siya ay unpaired, it has to be reactive with some other molecule or chemical para maging stable siya. Okay? Now, saan nanggaling ang free radical? Saan siya nanggaling? Number 1, radiation. Anong alam niyong radiation? Of course, number 1 source of radiation is the sun. Dito sa sun, yung UV radiation, ultraviolet radiation, ito yung pinakamatinding nang bibigay ng free radical sa ating atmosphere. Do you know that in Peru, kung saan merong ozone hole, ganun yun sa Australia, may ozone hole doon. You notice that these people living in Peru and Australia are having more skin cancer sa kanilang population. Mas marami silang merong skin cancer. In fact, in Australia, kahit may mga bata, pag lumalabas daw nasa playground, they encourage the children to wear shades na may UV protection. Kasi one effect of free radical, pag tumama sa mata nyo, actually is the formation of cataract. Okay? So, isa sa mga effect noon. No? Other than that, meron pa tayong ibang effect, no, ng nangyayari sa katawan natin. Now, aside from radiation na galing sa araw, ano pang ibang klaseng radiation? We have yung mga TV, yung mga X-ray. No? Yung X-ray, yung TV natin, nag-i-emit ng radiation yan. Although, yung CRT, yung cathode ray tube, yung sa video ng computer natin. And of course, the lights. Yung light, saka itong the rest na ito, hindi naman to very powerful. Hindi ito masyadong malakas. Yung X-ray, yun yung malakas, of course, no? Now, sa light, yung mga halogen light, ito emits UV radiation. Okay? Aside from yung X-ray, TV, cathode ray tube, and light, meron pa tayong yung microwave. Ito ang pinaka-latest natin, mas dumadami sa ating kapaligiran. Saan galing itong microwave? Alam niyo ba yung microwave oven? Sino may microwave oven sa inyo? Anong ginagawa ng microwave? Nag-iinit. Kaya yung tubig na linagay niyo sa loob, pag ginamit niyo, kumukulo siya. At pag hindi po niyo yung kapaligiran, wala init yung kapaligiran. Only the water. Only the food. So, why? Because microwave, pag tumama sa isang object, ina-excite niya. So, nag-rub yung molecules noon to produce heat. Now, bakit natin pinag-uusapan ang microwave? Because recently, dumadami na ang source of microwave. One major source of microwave is cell phone. Sino walang cellphone dito? I doubt meron. Lahat kayo, meron ng cellphone kayo, no? So, paano nyo ginagamit ang cellphone nyo? For calling, for texting. Pero do you always use cellphone for calling? Nakaranas ba kayong gumamit ng cellphone for more than 10 minutes? Yes! Nyo, kung iinit? Yes! Kahit lang dinalayo nyo yung cellphone, mainit pa rin yung tenga nyo. Hindi nyo alam na yung tenga nyo ay crispy tenga na. Because of microwave. Because of microwave. No? Kahit na ilayo nyo ng ganyan, umiinit pa rin tenga nyo. And this is what is, yung hindi nyo alam, is that microwave can penetrate the skull. So pag nape-penetrate niya ang skull, pati ang brain nyo affected. There are some studies that shows that when you use your cell phone for more than 20 minutes in a day, you suffer a degree of insomnia. Hirap kayo matulog. Nangyari ba sa inyo yun? Now, I'm not saying cell phone is bad. Maganda ang cell phone kasi it's very convenient, high-tech na ngayon. Without cell phone, nung panahon na maliit pa ako, nung binata pa ako, uuwi ako, tapadala ako telegrama. Uuwi ako bukas. Dumating na ako, yung telegrama ko, hindi pa dumadating. Ngayon, cell phone is very convenient. No? It's very useful. Now, here, I would like to encourage you to use yung handset. Di ba pag bumibili kayo ng
ng headset, I mean, ng cellphone, may kasamang headset yan. So, why not use it? No? Ilayo nyo yung source ng radiation from your brain. Okay? Now, next, ano pa? We have cell sites, of course. Kung may cellphone na nagre-receive, meron nagbabato ng radiation. Diba? So, the bigger the cell site, the higher is its microwave emission. Okay? So, ito lang dito na lang, kikita na natin, no? Pag may cell site malapit sa inyong bahay, minsan palagi kayo irritable, hindi nyo napapansin yun. Na kahit minsan, of course, depends on your personality, pero pag very common, you will notice that when there's cell site near your place, near your house, you will feel that you're always irritable. Okay? So, what else? Chemicals. Anong mga chemicals na nakaka-produce ng free radical? Of course, we are all chemicals. Even the atmosphere is made of chemicals. So, ano mga klaseng chemicals na ito? One is the industrial waste. Pansin niyo yan? Minsan may mga planta nagtatapon ng indiscriminately ng mga dumi nila sa ilog. Lalo sa Pasig. Kaya yung Pasig, sabi nga nila, 15 years ago, yung Pasig pwede papaliguan. Tingnan nyo, subukan nyo maligo sa Pasig. Di ba? Kadiri na, no? Next, we have also toxic exhaust. Saan galing itong toxic exhaust na ito? Galing sa sasakyan. We have all kinds of free radical na pinuproduce doon. We have what? Nitrous oxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. These are free radical per se. Now, let me ask you, alam nyo ba, pag, halimbawa, meron kayong inaantay ng prospect dyan sa baba, tumayo kayo doon sa may tabi ng kalsada for 1 minute. Now, if I asked you, alam niyo ba kung gaano karaming particles ng free radical ang na-absorb, na-inhale nyo within that 1 minute? Do you know? Would you know? Can I ask somebody to give a guess? Wala niyo daw. Ha? Sa 1 minuto, ilan kaya? It will be no less than 1 million particles. Maliliit ito, ha? We're not talking about something that you see. So small na hindi na natin nakikita ito. No? Kaya yung 1 million is an ordinary number for this kind of atmosphere. Pag nandun yun sa EDSA, mas marami pa yun. Okay? Now, whatever comes into your nose goes to your lungs. So habang dinadaanan niya, you can imagine that this damages your tissue. Whatever goes to your lung, goes to your blood. At dahil dito, pati yung mga ugat-ugat ninyo, nagiging marupok. So pag naging marupok ang ugat, ano nangyayari? Mabilis siyang sumabog. Kaya nagiging common na yun, yung aneurysm. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng aneurysm? It is a condition kung saan yung ugat ninyo pumuputok inside. So this is aneurysm. 30 years ago, bihira marinig ang aneurysm. But lately, dumadaming meron kaso. Why? Because of free radical. Okay? Now, aside from that, of course, we have the power plant. Mga planta na nag-i-emit na mga toxic gas. Okay? So, ganun rin ang nangyayari na i-inhale na rin. It is thrown out in the atmosphere, at itong nasa atmosphere, nahihinga natin. At it comes in contact with our body. Okay? Next, household chemicals. Sa bahay ninyo, meron kayo nito. Ano ito? Can you guess? Very common to. Halos lahat kayo nito meron. No, not Saigon. Clorox. Clorox. Sino walang Clorox sa bahay? Meron, di ba? Halos lahat meron, no? Saan yung ginagamit ang Clorox? Pang-bleach. Pang-paputi. But at the same time, you use it to clean the bathroom. Right?
Sino sa inyo nakaranas, I know, most of you nakaranas maglinis ng banyo. Right? Now, let me describe to you, ano ang nararamdaman. Kunwari, right now, naglilinis tayo ng banyo. Habang nagpupunas ka ng ganyan, ang mata nyo mahapdi. Yes. Ang ilong nyo parang nasusunog. Yes. Ang leg nyo parang may sumasakal. Yes. Ang dibdib nyo parang may nakadagan. And did I describe it right? Yes. Tama ba yung description ko? Yes. Now, this is free radical directly attacking your tissue. Yung kanina sinasabi natin 1 million particle is minimal. Ito this time, directly naka-expose kayo. Habang pinupunos nyo ganyan, pumupunta sa katawan ninyo. So this is concentrated, kaya nararamdaman nyo yung effect. Kaya let me advise you, na pag naglilinis kayo ng banyo, please ventilate the area. Marami sa inyo naglilinis ang banyo pero nakakulong. Bakit yung ginagawa yun? Magpapakamatay ba kayo? So, yun ang dapat yung gawin, no? Open and ventilate the area. Okay? Now, what is in Clorox that gives you this powerful free radical? Chlorine ang nandoon. Chlorine. Chlorine is a very, very powerful free radical. Kaya kita nyo, pag linagay nyo sa mansa, pumuputi ka agad. Kasi oxidizing ang nangyayari. Oxidation. It's very powerful oxidizing agent. In fact, it is being used sa water treatment to kill microorganisms. Now, let me tell you this. Ang free radical actually is not good or bad. When it has other good purpose, like for instance, yung pagdi-disinfect ng gamit. No? Pinapatay niya mikrobyo, pinapatay niya virus. In fact, our body also produces free radical, lalo na sa mga immune system natin. Pag may pumasok na virus, lalapit ang ating T-cell, sasabog yun, pagsabog na magre-release yun ng free radical to kill the microorganism na nag-i-invade sa katawan natin. So it's really not really that bad. Pero pag sumobra, of course, may negative effect. Okay. Aside from household chemicals, ano pa? We have food. Paano yung food na ito? Bakit pati pagkain, maraming free radical? Yes, maraming free radical ang food. Preservatives, for instance. Sarap, no? Sarap, no? Longganisa, tocino. Ano pa? Very common na niluluto nyo para sa anak nyo. Right? It's full of preservative. Eh, ganun din yung action ng preservative. It releases free radical. Ba't pa kayo mahilig magpakain ng pagkain embalsamado sa anak niyo? Don't you understand? Ito ay, pag mas mataas mas matagal ang shelf life ng isang preserved food, mas maraming preservative yon. Okay? Now, aside from preservative, ano pa? We have the manner how you prepare your food. Okay. Paano nyo niluluto ang pagkain nyo? Ito ang very common aspect of cooking. The easiest way of cooking is frying. Di ba? Di ba? Now, tanong ko lang sa inyo. Ilang beses nyo ginagamit mantika nyo? Ilang beses nyo ginagamit mantika nyo? Twice. Yung totoo. Gaano kadalas nyo ginagamit mantika? Pagkatapos nyo gamitin, sasali nyo saan? Sa garapon. Okay? Now, ilang beses nyo inuulit yun? Hanggang malinaw. Kaya yung pito rito. Naniniwala kayo doon. Of course, these people are trying to sell their product. They will say it's really good. But then, let me explain to you yung consequence na nangyayari dito. Bakit ba kayo nagre-reuse ng mantika? For the purpose of makatipid. Ayan, tanong ko sa inyo. Pagkatapos ito, tanongin ko kayo kung nakakatipid kayo, ha? Oil is made of this. Ito yung structure ng oil. We have
the glycerol part. Ito yung glycerol niya, no? Attached to the glycerol is the fatty acid. So, mahaba itong fatty acid niyan. Okay? Now, this is what you call oil or fat. Okay? Habang iniinit nyo ito, ano nangyayari dito? There is a tendency that this chain will break, leaving the fatty acid away from the glycerol. Okay? Yung latak na nakikita nyo sa ilalim ng garapon ninyo is not oil anymore. It is glycerol. Alam niyo ba kung saan ginagamit ang glycerol? Alam niyo kung saan ginagamit ang glycerol? Glycerol is being used to make dynamite. That's true. Just add nitric acid to glycerol, sasabog yun. Another use of glycerol, of course, is for cosmetics, yung pang-moisturize ng skin ninyo. And of course, it's also being used sa mga cut flower para mas matagal ang buhay ng mga bulaklak. Now, let me tell you about glycerol. Next time na ginamit nyo uli yung mantika na kasama ang glycerol at ininit nyo, ang mangyayari, glycerol will break down to a chemical called aniline. Itong chemical na itong aniline nito, pag meron akong isang patak na purong-puro, 99% pure aniline, pinatak ko sa tubig, isang patak lang yun ha, isang patak lang yun, hinalo ko sa tubig at pinainom ko sa ito, sa mamang ito. At ininom niya naman, not knowing na merong patak doon na aniline, you know what will happen? I can guarantee that within 1 year, this guy will have cancer. That is how highly carcinogenic aniline is. Ganun katindi siya. Ngayon, yung ginagamit nyo sa pagluluto, hindi naman ganyan katindi, hindi naman ganyan ka-pure yun. Pero let me ask you, yung isang baso, linagay nyo sa ilalim ng gripon yung may tulo, na pumapatak. Ano mangyayari sa baso? Mapupuno. So yung kapirasong patak na yun, ngayon walang epekto yun. Kakapatak, ano mangyayari? Mapupuno ang katawan nyo, and by that time, posible magkaroon kayo ng cancer. Matitipid pa ba kayo? Okay. So you see the point na bakit hindi natin ina-advise yung pagre-reuse ng mantika. You throw away oil after use. Okay? Now, next. Aside from mantika, meron pa tayo. Barbecue. Sino mahilig kumain ng barbecue? Woo! Barbecue is really very good, hindi ba? No, wala naman masama kumain eh, no? There's nothing wrong with eating. If you enjoy your eating, it's really good. But choose to eat right. Ika nga. When you eat barbecue, alin ba yung pinakamasarap na parte ng barbecue? Yung taba na medyo sunog-sunog, di ba? Andoon lahat ng benzopyrene. Yun. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng benzopyrene? Another chemical that is also highly carcinogenic. Oh, imagine that. Nagsabi ko sa inyo, hindi masama kumain ng barbecue. Hindi masama kumain ng piritong pagkain. But as long as you make it na hindi often. O, iwasan nyo lang yung madalas na pagkain nito. Okay? Now, next. Stress. Stress. Anong klaseng stress? Physical stress. Okay? Physical stress. And, of course, we have emotional stress. Stress increases free radical production in your body.
habang stressful ang katawan ninyo, tumataas ang free radical level sa katawan. Okay? So, ano ang effect ng free radical sa ating katawan? Kanina, nabanggit ko na sa inyo, pag tumama sa balat nyo, it causes problem, no? Posibleng dumating sa punto ng maging skin cancer siya. Pag tumama sa mata nyo, nagkakaroon tayo ng cataract formation. Pag pumasok sa katawan nyo, nagiging brittle yung ugat natin. At of course, hindi lang yung ugat natin, but also some other internal organs natin is also affected. Right? Now, ito yung pinakamatindi. There is a chemical in our body called DNA. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng DNA? Yan na. Deoxyribonucleic acid. Ano itong DNA na ito? Alam niyo ba kung ano DNA? Hindi. Pati iba, hindi sumasagot. Alam niyo ba? Hindi. Okay. DNA is the genetic code of our body. So, itong DNA na ito ang nagdidikta kung ano ang inyong katawan. Whether kayo ay babae, lalaki, anong kulay ng buhok ninyo, anong kulay ng mata nyo, anong kulay ng skin nyo, anong height ninyo, lahat yan naka-encode dito sa DNA. Ibig sabihin, code siya. No? Isa siyang chemical na meron nagdadala ng mga code. Itong code na ito, nagdidikta kung anong ginagawa ng katawan natin. Siya yung magsasabi, ito gawin mo, ito gawin mo. Okay? Now, sa DNA, you will notice, this is electron rich. Mamaya, magpapaliwanag natin yan, bakit electron rich, no? Kung siya ay electron rich, mayaman siya sa electron, ano ang kulang sa free radical? Anong kulang sa electron, right? Dahil ito ay electron rich, it becomes a free radical. Therefore, it is a favorite object of attack. Palagi siyang paborito yung inaatake. Okay? Now, if you look at the DNA, makikita nyo, yung isang chain na yan, mahaba yan, marami yung chemicals na magkadugtong-dugtong. Meron siyang mga specific code, no? Intindihan nyo? Meron siyang iba-ibang klaseng chemical, like ito. Now, nakita nyo, naka-arrange siya. So, ano mangyayari? Pag umatake ang free radical, itong arrangement na ito, this has a meaning. May ibig sabihin yan. Kaya siya naka-arrange ng ganyan. Let's say that this code says, gumawa ka ng, mag-multiply ka. Mag-multiply ka. You remember the cell has the ability to multiply? Yung isa, pwedeng maging dalawa magiging apat magiging 8. This is what you call the process of mitosis. Yung pag-divide ng cell. So let's say that this code says you multiply. No? Before that, ipakita ko sa yung next slide, no? So ito yung free radical. Ito yung free radical. Ang nangyayari, sisingit siya na yun dito. So, ano nangyari doon sa code na yun kanina? Yung code na yun, mag-move. Diba? Balik natin. So, pag sumingit siya dito, maiiba ang code dito. Naintindihan nyo? Are you following? Yes! So, pag naiba ang code, ano mangyayari sa ibig sabihin ng code na yun? Mababago. Mababago ang ibig sabihin. Right? So, here, nakita nyo, umatake siya, sumingit siya na yan dyan. So, ano nangyari? Nag-move ngayon yung code. Ano ibig sabihin? Nagbago ibig sabihin. So, eto na. Pagdating sa mitosis, nag-multiply siya ng nag-multiply. Right? So, habang nag-multiply siya, ito yung code na nagsasabing mag-multiply ka. Pagdating dito sa code na ito yung code na magsasabing tumigil ka na. Enough. So pag sinabi natin enough, dahil may sumingit dito, ang magsasabi pa ba siya ng tama na? Sasabihin niya pa bang tigil ka na? Ha? Do you understand? Yeah. Itong code, nagsasabing mag-multiply. Pagdating dito, ito yung code na magsasabing stop.
Eh, sumingit na yun ito. Nung sumingit ito, ano ibig sabihin? Magbabago. Will the cell stop? Titigil ba siya ng division niya? Titigil ba siya? Hindi. So the cell keeps on multiplying and multiplying and multiplying dahil wala nagsasabing tumigil ka. Right? So when you have uncontrolled cell growth, you call that what? Ito na yung result nun. Uncontrolled cell growth is what? Tumor. And when the tumor becomes malignant, you call it cancer. Okay? Now, another so susunod yan, another effect of free radical is this. Hindi naman lahat ng pagkakataon sumingit siya dito sa kung saan sinasabing mag-multiply ka. Right? Let's say that this code says gumawa ka ng laway. Gumagawa ng laway, right? Siya yung nagsasabi ng code na gumawa ka ng laway. Kaya lang, nung umatake, saan gumagawa ng laway? Dito sa bunganga, right? Nung umatake ang free radical, sumingit siya dito. Pareho pa ba yung code niya? Sinasabi niya pang gumawa ka ng laway? Hindi na. Hindi na. Posible, sinabi niya ngayon, gumawa ka ng insulin. So can you imagine, yung bunganga mo, gumagawa ng insulin? Nandun ba yun? Wala. Tama ba yun? Hindi. Hindi dapat gumagawa ang bunganga natin ng insulin because insulin is being produced in the pancreas. Now, because of the free radical na sumingit, nagbago ang ibig sabihin. Nagbago ang code. So in that case, you call that what? Mutation. Nag-mutate siya. Hindi na siya original sa trabaho ng DNA. Naging mutant siya. Okay? Now, let me show you something else. Now, this time, bibigay ko kayo ng konting pampalubag loob. Ano ito? In our body, we have what we call a check and balance. Meron talagang nag-check ng ating sistema. And this is very difficult for me to explain. Pero let me tell you in a simplest form. Kumbaga parang meron tayong auditor. Anong ginagawa ng auditor? Sine-check niya kung tama o mali. So here comes the auditor. Pag tingin niya ng ganyan, sabi niya, oh, hindi na ito tama. Hindi na tama. So first thing, ang gagawin ng auditor is to call the maintenance. Yung taga-repair. So meron tayo noon. May repair mechanism yung katawan natin, right? So tatawagin niya yung maintenance. Sabi niya, tingnan mo nga ito, may problema. So here comes the maintenance. And pag sinabi niya, oh nga, no, mali. So pwede niyang i-replace, balik niya sa dati. So the cell becomes normal again. But what if, paano yan, kung yung maintenance, sabi niya, hindi kayang i-repair, sobrang tindi ng kapit. Anong gagawin na yun na maintenance? Anong gagawin niya? Tatawag siya ng immune system. Anong ginagawa ng immune system? Ito na, dadating immune system, sabi niya, uy, hindi ito taga rito. This is a foreign object. Kasi di ba foreign object na ito? Tama ba? Anong ginagawa ng immune system pag merong foreign object? Pinapatay. Pag pumasok yung virus sa katawan mo, papatayin niya yung immune system yan. Kasi it is a foreign object. Therefore, the immune system will kill this DNA. So, papatay niya yan. Papatay niya. And when you have rapid cell death, you call that aging. Kaya yan, kumukulubot yung mukha mo. Yun na yun. Okay? Now, ano ang solution natin dito? Ano ang solution natin
sa free radical? We have a very simple solution. Antioxidants. Yun ang solution natin. Why? Because antioxidants are sometimes called free radical scavenger. Hinaya? Ito mangyayari. Ito yung antioxidant at ito yung free radical. So, ano mangyayari? Kaya niyang mag-donate ng electron para na-neutralize ito. So, pag na-neutralize nito, ano mangyayari niyan? The DNA is safe. Walang mangyayari, walang damage na mabibigay sa DNA. Are you following? Yes. Yun lang, simple. That is why we need to take more antioxidants to protect our body from the harmful effect of free radicals.